Bonjour, les amis, mga ka-wonder. You know, French. Tunog sosyal na sosyal. Ang French kasi ang itinuturing na isa sa pinakamaganda pero mahirap pag-aralang wika sa buong mundo. Kaya good luck na lang sa akin kung magkakaintindihan kami ng katur ko ngayong araw. Isang French content creator sa Pinas. At patutunayan ko rin na kahit hindi kami kapwa bihasa sa aming kanya-kanyang wika, kere pa rin namin ang understanding at the world peace. Matuto, matuto, matuto. Sa araw na to, lalakbayin natin ang buong Pilipinas. Sama ko. I'm Julie. And I also want to travel the Philippines. Come on, let's go. Sino to? Let's go. Sino ka? Buti na lang, kere din niyang mag-English. Ang friends na si Julie, sumabit lang daw noon sa biyahe ng kanyang asawa dito. Pero na-in love sa ating lupang hinirang. I've been living in the Philippines for almost 3 years now. Pasok na pasok din daw sa panlasa ni Julie ang ating mga pagkain. Kaya naman, ang ilang alaga niyang mga manok, pinangalanan niya ng adobo at inasal. Let's bring adobo to the vet because my life makes 0 sense. Bagamat nasanay na raw si Julie dito sa ating bansa at bahagya ng nakapagsasalita ng Tagalog. All out pa rin daw siyang matuto ng ating wika at mga tradisyon. Kaya ngayong araw, magpipilipino tutor muna ako kay Julie. Can you kalog-kalog? Malikhaing araw, so bago tayo pumasok sa Likasan Camp, pinapasuot namin ng tradisyonal na Southeast Asian costume. Ang ganda, so nice. Wow! Thank you! So ngayon, nandito tayo sa pook ng pagkakaisa para gumawa ng nilupak na saging. We have to balance the saging saba. So what's nilupak exactly? Nilupak is It's a favorite breakfast in the people of Cavite. Kailangan durugin natin ang mga ito. Dahan-dahan. Uy. here's the ones again. Okay, I will be gentle. Yeah, you gentle yourself, Miss Julie. Can I? Yes, you go. Alright. Show us your muscles. Show us your strength. Teamwork. Okay, it's getting better. Not as sweet as I thought it was gonna be. I'm already eating half of it. Masarap. Tastes like banana. You don't say. Pak na pak ang karanasan namin ni Julie sa paggawa ng nilupak. Anong ito? What are they doing? Kadang-kadang. You wanna try it? Sure. So una, kailangan hilahin yung tali. Pull the string. Tapos, saka po susundan ng paa. Mukhang game na game naman to si Julie. Nasubukan ang ating sinaunang laro na kadang-kadang. Dalawang klase pala to. Isang dikawayan at isang debao. Hila, sabay akbang. Okay. Sabay akbang. Got it. Hila, sabay akbang. Don't make me laugh. It's gonna make me fall. Oh my goodness! Come on, catch up. Dito kailangan nyo ng balanse ng katawan. One to the jet, go! Start! I feel like that's cheating. Catch up me! Alright! Game over, Julie! Julie, how was the experience? Anytime you go somewhere new, it's a little bit of adaptation. I have the advantage of speaking English on top of French, which really helps because a lot of Filipinos speak English, or even if you're in the middle of nowhere, understand to a certain level and you're able to communicate with people. Nakaka-proud siya dahil magkaiba man kami ng lengguwahe at
bansa, nakakatuwa siya kasi nagustuhan niya yung culture natin dito sa Pilipinas. Madalas ang wika ay iniisip lang natin na sinasalita. Pero sa ating kultura, mahalagang pag-usapan yung di-verbal na komunikasyon. Pinakamahalaga pala yung kultura, yung pag-alam natin sa bawat katangian ng mga kultura ay natatangi. So para higit natin silang maunawaan, ay kailangan natin silang usisain. Sa dami ng masasarap nating pagkain, talaga namang hindi matatawaran ang mga lutuing Bicolano. Magatana, tila naglalagablab pa sa anghang. Sa farm na ito sa Daet Camarines Norte, lalo raw nagpapasabog ng linamnam ang mga putaheng Bicolano tulad ng kinilaw na puso ng saging. Ang lahat ng sangkap nito, sila mismo ang nagtanim. Farm to table ang atake. Okay mga mami, sunod po kayo sa akin para sa ating Pick and Pay. Mismo mga customer daw nila ang pumipili at pumipitas ng mga gulay at prutas na sangkap sa order nilang pagkain. When we start kasi, marami kami nasasayang na vegetable eh. Tiningnan namin on the sides na what we can do dun sa mga natatapon ng mga vegetable. Mag-put up na kami on a formality na magkaroon talaga ng restaurant. Masarap mamulot sa farm ng mga sariwang gulay. Nadaanan po namin ang magaganda at malalaking santol. Inanin na din po namin. Maganda po ang paligid, malinis, at alam mong sariwa ang iyong kakainin. Pero ang mga putahing inihahain sa farm, di lang tatak uragon. Ang pambatong pagkain naman ng ibang lugar, binibigyan nila ng twist. Meron kaming talong, meron kaming ampalaya, okra, sili. Ang ipapaluto po namin ay pakbit. Ang Ilocano pakbet, bukod sa hitik sa sariwang mga gulay, ang kanilang bersyon, pinalutong. Pakbet recipe pa rin siya. Ang kinaibahan niya lang is na prinito natin ang mga gulay. Crispy pinakbet. Partner daw ito ng kanilang Sugpo del Mar sa gata. Na pina-espesyal ng mangkok nitong kalabasa. Okay? Ngayong araw, bagong putahin na naman ang susubukan nilang lutuin. Ang pambato ng mga Kapampangan, asadong matwa. Gawa sa karne ng baboy na may sarsang kamatis at mga pampalasang toyo at kalamansi. Karaniwan itong handa sa fiesta at mahalagang okasyon. Kabisado raw yan lutuin ni Kapampangan Chef Maricel. Ang lasa po kasi ng asadong matwa, tradisyon po yan ng Kapampangan. May manamis-namis na konting medyo maasin, gawa ng pinagsama-sama yung kamatis and kalamansi, tsaka yung tomato sauce po. Para sa asadong matwa natin na Bicolano version, ako'y gumamit unang-una ang sili, which is marami tayo sa Bicol, kangkong, at ang pinaka-protein natin, ang tokwa. Pero sa bersyon ni Bicolano Chef RJ, mga sahog mula sa kanilang farm ang kanyang gagamitin. Unahin natin yung sibuyas. Ang pagluluto ni Chef RJ, bantay sarado ni Chef Maricel na nasa San Fernando sa Pampanga. High-tech na ang kanilang sharing of recipe. Bablanch lang natin siya ng 3 to 5 minutes. Sunod natin gagawin ay magpiprito tayo ng tokwa, oyster sauce. Ang sarsa naman, gagamitan daw ng mga OG pampalasa ng asadong matwa. Meron tayo ditong cornstarch. Dito sa version ko, wala siyang patatas, pero ang lasa ay typical pa rin na traditional na matwa. Pag
Pagsasama-samahin lang ang sangkap, Lagay natin yung pritong tokwa. Asadong tokwa sa ibabaw. pwede nang husgahan ang Bicolanong asadong matwa. Chef Maricel, what can you say? Yung lasa po ng version po ng Bicol, asadong matwa, manamis-namis, masarap din po siya. Kaso kahit may sili po siya kasi Bicol nga po, hindi siya ganun kaanghang. Nakukuha din, similar din po na nagkakahawig sa lasa ng asadong matuwang Kapampangan. Pag sa pagkain kasi, lahat nagkakasundo. May kanya-kanyang kwento, may history tayo kung ano, saan nanggaling, paano yun niluto. Doon po nagko-connect dahil sa panlasa, pag nagustuhan, nag-e-enjoy sila sa pagkain at nasasarapan po. Food is a universal language. Ginamit. Masaramon. Sino ba naman ang hindi magkakaintindihan kahit wala ng usapan? Basta masarap ang pinagsasaluhan.